So hello, I am Lovely JB Rosano. So karon is ang ato ang topic kay conditional statement of switch case and match case statement. So unsa din ang switch case o match case statement? So ang kanaang switch case o match case statement is a conditional control structure that allows the execution of specific blocks of code based on the value of variable or expression. So, ang kanaang switch case is para na siya sa Java. And then, ang kanaang match case is para po na siya sa Python. So, it is used to run different blocks of code depending on the value. So, of the value of the variable or an expression. So, extent of writing if-else condition, we use switch case or match case for a cleaner, more organized approach. So, types of operation in switch case. So, una is ang switch with open and close parentheses, and then, ang imong isulod dira sa parentheses is ang imong expressions. So, ang meaning ana niya is mao na siya ang kanang variable or expression to evaluate. And then, ang case value is mao na siya ang mag-specify sa possible value of the expression. Then, ang kanaang break is mao na siya ang mag-terminate sa current case block. Then, ang kanaang default is mao na siya ang kanang mag-execute if none of the cases match. Bale, kanawitang walay ni match sa mga cases kanawitang walay cases nga ni match sa value sa variable. So, mo ni ang example sa switch case. So, first is nag-initialize ta. So, anong nag-initialize ta? It because maong gitawag sa initialize, kinaan naman yung tayo data types, variable, then value. So, ang ato ang variable name is grade. Then, nag-type din tag char, which is character. And then, ang ato ang value is B. So, ang value sa grade is B. Then, nagbegins na din ta sa switch structure. So this mean the program will check the value of grade and match it against the following case labels. So, kung ang grade daw is A, so i-print na to ning excellent. Dayon, break na dayon. So, dayon, break na dayon. Ang kanang break is mauna na siyang kanang mag-exit ta. Pero kung dili A ang grade, is mo proceed ta dito sa another block. So, kung B ang value sa grade, so print good job and then exit. Pero kung dili B, proceed to the another block. So case C, kung ang grade is ang iyang value is C, so print well done and then exit. Pero kung ang value sa grade is wala sa mga case block, so ang possible nga ang mabasaan na is ang invalid grade. So sa ato ang nakita is ang ato ang value is B, so ang ato ang output sa ato ang example is ang good job. So mao na ang iyahang output, no. So maghatag ko og another example sa sa switch case sa Java. So katong gaina is naka-provide naman ang iyahang value. So karon is dili mangayo ta og input sa user para makuha na to kung unsa siya nga case. So first is nag-import ta kay ana ba ako atong last topic na ko nga if mangayo ta og user input is magamit jud ta og import java.util.scanner.
So, ang pinakauna na to nga gibuhat no kay nangayo ta og user input. And then ang katong gi-enter sa user input is masulod to siya sa variable nga day. So ang day ba daw is 1. So ang day ba daw nga gi-input sa user is 1 ba daw? Kung 1 possible, kung 1, ang ma-print is Monday. Pero og 2, ang ma-print is Tuesday. And then kung 3, ang ma-print is Wednesday. Kung 4, ang ma-print is Thursday. Pero kung wala dira sa mga case ang gi-enter sa user, so ang ma-display is kani ang default. So kani ang other day. So ato ang ipara ng ato ang code no. So mag-enter ta. So kung ato ang i-enter is 2, so ang ato ang output is Tuesday. Pero kung ato ang i-enter is 5, ato kung giingain na, so ang ma-enter is other day. So naa sila kanang lahi-lahi nga kung ano kanang none of cases match. Kung sa Java, ang iyahang gamiton is default. Pero kung sa Python, ang iyahang gamiton is underscore. So kung maglibog mo ang kanaang underscore o kanaang default is mao na siya ang kanaang dili bitaw kanang dili makita ang value sa variable. Case in Python, like for example, so nag-assign ta sa pinakauna is nag-assign ta sa value sa variable, and then ato na dayon siyang gikuan kung ang number ba kay naa ba siya sa mga case block. So ang value ba daw sa number kay ang value ba daw sa number kay ang 1. So kung ang 1 print 1, pero kung dili moadto pa ta sa line block. So kung ang number ba daw is 2, so kung 2 print 2 then end. Pero kung dili to, so moadto na pud ta sa line block. So kung ang number ba daw is ang number ba daw is 3, so print 3. Pero kung wala sa mga block ang value sa number, so possible nga ang mabasa ana is ang kaniang other number. So ang ato amang value sa natong number is 2, so ang possible output nato ani is ang case 2. So ang ma-print ana is 2. Ang output ana niya is 2 kay mao man ang value sa number. Pero kung ang i-value na to sa number is 4, so ang ma-print ana kay invalid number. Nganong invalid number is wala man yun dira sa mga block of case ang imuhang value. So that's why ang ma-print is kani ang invalid number. Kay ang kani ang underscores is mao na siya ang kanang wala bitaw na match ang imuhang value sa mga cases. So karon is maghatag ko og another example sa Python no. So ang karon lang is mangayo ta og input sa user. Then ang kanang input sa user is isa na siya ka integer. So and then masulod po na siya sa variable nga day. So kapareha ra gyapon process kung ang gi-input sa user is naa siya sa case of value, so automatic ma-print yun na siya. Pero kung wala, so ang ma-print is ang invalid day number. Kaya wala man dira sa mga case value ang imuhang gi-input.